dumako naman tayo sa parte ng Malibog. Na si Cap Sherwin. At talaga namang napakaganda ng paligid ito. Even though na medyo mainit ang araw, ay talaga napakaganda ng lugar na ito. Talaga naman. Kung wawariin naman na may talaga parang hindi binagyan ng bagyong Christine, diga, pagkakaganda ng paligid, bahoy. At sa bawat sulya pa namang makikita rito, palagi namang kainaman, naman talaga ang ganda ng panahon. Talagang tanawin dito sa Batangas ay parang talagang world class na world class. Kahit alam mo yung mga sangat-sangat pa rin kahit pa paano sa tabi-tabi, ay talagang napakaganda at hindi ko ipapapalit talaga itong ating talagang lalawigan ng Batangas. Pagkakaganda-ganda talaga ng paligid. At talaga naman dito ay masasaksihan mo na talaga napakaganda talaga. Ikot-ikot kami pa rin dyan. Walang kapagurang ikot. At siyempre nga naman ay talaga namang ang ating kabunyog na si Cap Sherwin ay talaga namang ay inimbitahan tayo diyan. At talaga namang pinagbigyan natin ng imbitasyon. At dala na rin ng ibang mga lakad natin ay ini-straight na natin puntahan siya. At talaga namang hindi man tayo nabigo sa ating pagkakapunta sa kanyang imbitasyon dahil napakaganda naman talaga ng paligid ang ating napuntahan. Nadat nandiyan sa lugar na yan, di ba? So binabaybay natin ngayon ang daan papuntang possible na ang daang Banyadero papuntang Lake Wawa. Ayan, sa may Banyadero Baywalk tayo dadaan dyan at tingnan natin kung ano talaga ang ating masisilayan dyan. At kamangka naman talaga na paglabas mo dyan sa may Banyadero ay makikita natin ang Banyadero Baywalk. Ayan, na napakaganda naman talaga. At talagang masasabi kong isa sa mga recommendable na places dito sa lugar na ito. Ops, ikot-ikot talaga tayo dyan at walang patid ang ating mga tropa na magmasid-masid sa paligid kahit alam natin na talagang tatapos na ng bagyo ay hindi maiwasan na tayo mag-ikot-ikot lalo pat magandang panahon at wala naman talagang ulan, even doon na medyo taglamig ay mainit pa rin. At diyan na nga, binabaybay na natin ang ating lugar dito sa may Baywalk Banyadero, and here we come. O diba ang ganda? At panay na panay ang reconstruction diyan at pagre-renovate ng ating mga manggagawa dyan. Oops, ang ganda niyan. Lalo na pag maidediretso yung Baywalk Banyadero na yan. Oh, ganda-ganda dyan. Ang ganda, lago sa may Gonzales. Sa may Vineyard, sa may what we call this J Castles. At yan nga yung baybayin na ating dinadaanan at talagang kumbaga wawarik natin na para itong tinambakan ng lupa na whatever na parang Manila Bay na ginawang baywalk or whatever. Basta maganda. Recommendable ang place nito, kaya naman ang ibang mga motorista ay talagang dito lagi nagdadaan at gusto nilang palagi nakikita at bukang bibig nila ang Baywalk Banyadero. Ayan, umibis tayo ng konti dyan dahil tayo pupunta diyan sa may sangay ng papuntang Gonzales, Kamalin. Yan. At medyo nakita natin dyan yung mga gumagawa pa rin at diretso dyan. At nagbabaka sakali tayo na baka makakalampas tayo diyan dahil nga diyan ay balita na binaha yung lugar na yan. So tingnan natin kung makakalampas tayo all the way from Banyadero, from Ambulong to Banyadero to Baywalk to Gonzales, Kamali. Oops, tingnan natin kung makakalampas tayo at medyo nag-aalangan pa nga tayo dyan. Ang camera ay medyo umaalog-alog pa dahil hindi naman natin dala yung ating stabilizer. Pero anyway, sulit pa rin ang travel at talagang ang gusto ko lang talaga ay maipasyal kayo mga kabarangay. At gusto kong makita nyo rin ang mga pinupuntahan namin, ang lugar at pinapasyalan. So medyo katabay muna tayo dyan dahil parang hindi pa pwedeng lumusot dyan sa lugar na yan at urong-urong pa rin tayo dyan umurong dahil delikado. Wala pang lumalampas na nakikita natin na sasakyan na makakalampas ka talaga dyan sa may lugar na dahil binanganga, baka nga lumubog yung ating sasakyan. Nagdadalawang isip tayo at nagbabaka sakali. So ang ginawa namin, nag-intay muna kami ng ibang sasakyan na baka sakaling makakalusot. Di ginawa namin sample yung mga magdadaan pa sa sasakyan dyan. So kaya intay pa lang tayo sa mga pagkakataon yan at talagang hindi natin mawari. Ayun,
Meron yata parating. Oops, umikot muna ulit tayo, bumalik ulit tayo. At baka sakaling may darating na sasakyan dyan na magtutuloy-tuloy at delikado nga naman yung lugar na yun. Dahil lumulubog talaga dyan, balita ko. Pero sabi ng iba may mga dumadaan daw dyan, tricycle at motorsiklo. So nagbabaka sakali pa rin tayo, kaya hindi muna tayo uusod ng mabilis. At titingnan natin kung may mga sasakyan na makakadaan, up yun. May parating na sasakyan at wari ko isang landas na patutunguhan natin kung sakali. So, inintay muna natin yung sasakyan na yan, na Fortuner, na nagtanong pa nga tayo sa mga mangingisda diyan at sa mamimingwit kung po pwede naman talaga. At ang sabi nila, pwede ho, pwede naman talaga lumampas diyan at passable na ho yung lugar na yan. So, pagbibigay sakali at pagbibigay kasiguraduhan, talagang tinanong natin at tinandis natin yung ating mga mangingisda diyan at mga nag-iwaliw na pagbibingwit kung talagang totoo makakapasok at makakalampas tayo diyan. So, hanap pa rin tayo ng iba pang mga pagtanungan, kumbaga options. Okay. Tanong pa rin tayo dyan at makikita tayo diyang hoops. Talagang napakaganda talaga tingnan na dyan. Yung tractor driver. Yan. Tinanong natin dyan kung pwede at magiging possible na nga possible. Possible or possible na tayo dyan. Basta makalampas, yan, sabi niya, sige ho, makakalampas ho kayo diyan at kahit pa paano ho ay wala hong problema. So, sige, may mga motorista pa rin tayong dumaan na nakita natin na doon din ang daan sa ating dadaanan. So, subukan natin, titignan natin pag nakalusot, so pwede tayong dumaan dyan. At yun na nga, isinom ng lolo mo ang camera. Ayan, tingnan natin kung makakalusot nga. Aba, dire-diretso nga, no? So, sige, nagpasya na tayo dyan na, sige, dire-diretso tayo at daan natin dyan. Dahil kung babalik na naman tayo sa may hipit, doon naman dadaan ay Diyos ko. Laki na namang mga gasto sa gasolina at konsumo. So, ang ginawa natin, nagpapihit lang tayo at sige, tingnan natin kung makakalusot tayo o bye-bye natin yan, daan na yan. Bahala na kung bahala na. At kahit pa paano, may katwiran tayo na para mahugasan yung ilalim ng sasakyan natin. Matagal na hindi nakakaarawas, di ba? So, para makatipid tayo, natin mahugasan diyan sa ilalim dyan. Okay. Total, todo na to. Sige, subok tayo. Yan, may mga dumaan na palang tricycle dyan, yung mga nagtitinda ng isda or naghahakot ng tubig. So, sige lang. Tingnan natin. Sabak tayo. Yun, isum na uli natin kung maaari talagang daanan. Although na nakakasilaw yung sasakyan. Yung liwanag ng araw. Sige. Subok. Lubog. Try natin kung tayo ay makakalampas. Hops. Umuuga-uga na naman ang ating sasakyan. Dahil medyo tanga ay tingnan natin kung tayo makakalusot at hindi tayo mai-stack. Possible ba o imposible tayo nakalusot nga. Ayan. Di na nga, tuloy-tuloy na nga tayo sa ating pagmamasyal at din na nga tayo dumaan sa Kamali. Ayan. Tingnan natin kung ano ating madadaanan dyan sa may Kamalig na yan. At dyan naman yung talaga yung lugar kung saan naroon ang Vineyard. One of the most famous place here in Tanawan City, ang Vineyard ng J. Castles na talagang dinadayo ng karamihan, di ba? So, tignan natin kung tayo makakalusot diyan. Oo nga, talagang lusot. Ayan. Binabaybay na natin ang Kamalig at sige, manood lang tayo mga kabarangay at para makapasya naman tayo, hindi palagi tayo nakamukmuk, di ba?